Ang storyang ito ay pinamagatang Chances Are Few, Episode 5 by Kier Andre. Simulan na natin ang kwento. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla ako napaiyak nang wala sa oras. Pakiramdam ko kasi noon lang ako nakawala sa lahat na nangyari sa amin ni Pete. We never did have any closure. At iyon lang din siguro ang inaantay ko. Kinabig lamang ako ni Derek at saka niyakap na mahigpit. Hinayaan lang niya akong umiyak ng umiyak. Matt, bakit feeling ko ngayon mo lang iiyakan ng lahat? Halos pabulong na tanong sa akin ni Derek. Habang hara kaming ewan na magkayakap sa gitna ng daanan. Kasi ngayon ko palang kayang iyakan ng lahat. Sagot ko sa kanya. Mas lalo pa niyang hinigpitan ng pagkakayakap sa akin. At sa dinami-dami ng pwedeng mangyari, bigla ako nakarinig ng tunog ng fireworks. Ang epic, di ba? Sabay pa kami napatingin ni Derek sa langit. Nakakatawa lang na habang may mga tao nagsasaya, meron ding nasa sulok sa kung saan nasasaktan at umiiyak. Hindi na ako nagtaka nang bigla ko naisip si Alfred. Totoo, tinarantado niya ako at sinaktan ng sobra. Pero kung titignan mong maigi, he doesn't deserve what Pete is doing. Actually, none of us deserves any of it. Muli akong niyakap ni Derek na para bang wala talaga siyang pakialam sa mga taong nakatingin. Nung mga oras na yun, wala na rin akong pakialam eh. Kinabukasan, muli akong sinundo ni Derek sa opisina. Kagagaling lang daw niya ng shoot ng isa sa mga commercial para naman sa isang clothing line. Hindi na niya tinanggal yung ginawang ayos sa kanya. Nagmukha tuloy siyang matandang version ni Louis Tomlinson. Mas lalaki at mas mature. Kaso, ayun, ugaling bata pa rin. Meron pa nga siyang dalang cupcakes eh, para sa mga kasamahan ko sa opisina. Saktong-saktong palabas na kami ng building nang bigla akong hilain ni Alfred na hindi man lang namin napansin na nakalapit na pala. Umiiyak siya at galit na galit. Saktong papasok na rin si Pete nun. Nararamdaman ko na mag-ieskandalo si Alfred. Sa itsura pa lang niya kasi nun. Hindi pa man nagsisimula ay nahihiya na ako sa pwedeng mangyari. Kaso, bago pa man siya makapagsalita ay naunahan na siya ni Derek. Hey Alfred, if you hurt him, I swear to God that I will kill you right here and now. Malamig niyang sabi kay Alfred. Halata ang pagbabanta. Maging ako'y nagulat sa galit na nakita ko sa mga mata niya. Derek. No, Matt. Not this time. And never again. Sabi niya sa akin, bago niya muling hinarap si Alfred. Don't drag him just because your life is miserable. You and your sore excuse of a partner have done enough damage to Matt. And I swear to God that I'm going to kill you with my bare hands. If you ever hurt Matt again in any way. Hindi ako makapaniwala sa galit na nakikita ko kay Derek. Ito yung tao na walang ginawa kundi patawanin ako. Yung tao na walang ginawa sa halos araw-araw ng pagsasama namin, kundi yung mangulit at tumawa. He was so angry that I was almost scared me. Noon ko lang siya nakitang galit
At kahit pa sabihin para sa akin ang ginagawa niya nakaramdam ako ng konting pag-aalangan. I actually believe what he just said. At sa pagkakakilala ko kay Alfred, hindi makakapigil sa kanya ang sinabi ni Derek. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nagkataon yun. Mabuti na lang at agad nilapitan ni Pete si Alfred. At inilayo niya ito. Parehas pa silang palingon-lingon sa amin ni Derek. Masama pa rin ang pagkakatingin ni Derek sa dalawa. You know what, Matt? You have a shitty taste when it comes to the people you date and the people you befriend. Inis niyang sabi. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang makaalisan ng tuluyan sina Pete. Ewan ko ba? Bigla akong natawa. Lalo nang mapag-isipan ko ang kasasabi lang ni Derek. At tinignan ko pa talaga siya ng nakataas ang kilay. What's so funny, Matt? Inis pa rin niyang tanong sa akin. Well, wait for it, Derek. Sabi ko sa kanya na sinundan ng isang nakakalokong tawa. Hindi ko inalis ang mga mata ko sa kanya. Ilang segundo pa na nakakunot ang noon niya bago niya naintindihan ang ibig kong sabihin. Biglang namula ang buong mukha niya. Wait, Matt. You did not just line me up with those two, no? Angal niya. I didn't. But you did, moron. Sa'yo kaya nanggaling yun. Sabi ko kay Derek noon habang tawa ko ng tawa. Para siyang bata na nagpapout ng lips. I hate you, Matt. Bakit ka ganyan? Sabi pa niya. Pero halata namang hindi seryoso. Well, I love you too, Derek. Sabi ko, bago ko pa napag-isipan ang naibulalas ko. Nanlaki ang mga mata niya. Napanganga lang siya sa harapan ko. Hindi makapaniwala. At talagang tinungangaan lang niya ako noon. Kung hindi ko pa hinawakan yung baba niya, hindi pa niya isasara yung bunganga niya noon. Pwede mo bang ulitin yun, Matt? Aniya. Maya-maya kita ang kislap sa mga mata niya. Ayoko nga. Bakit ko iulitin? Ano ka? Sinuswerte? Sagot ko sa kanya. Saka nagsimulang maglakad papunta sa entrance ng building. Ilan segundo ring nakasunod lang siya ng tingin sa akin bago niya ako patakbong sinundan. Oh no, you don't. Hindi ka makakatakas sa akin. Ngiting-ngiting sabi niya nang maabutan niya ako. Iniharang pa niyang katawan niya sa may pintuan para hindi ako makalabas. No, Matt. Hindi ka makakalabas hanggang hindi mo inuulit yon. Ano? Tadyakan kaya kita dyan. Gusto mo? Kunwari ay inis kong sabi. Basta. Wala akong pakialam kung mas mahaba pa sa MRT ang mag-aantay na makalabas at makapasok dito. Walang lalabas o papasok hanggat hindi mo inuulit. Malakas niyang sabi noon. Naiiling lang na napapatingin sa amin yung guard. Uy, umayos ka nga. Ano ba to, blackmail? Kahit anong sabihin mo, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo inuulit yon, Matt. Parang bata niyang sabi. Literal na hinawakan pa niya yung dalawang pintuan para wala talagang makalabas o makapasok. Alam mo, bahala ka dyan, Derek. Mag-overtime na lang ako. Sabi ko, saka ako siya tinalikuran at tumatawang bumalik ako sa may elevator. Matt, ang daya mo naman eh. Sigaw pa niya na pahabol sa akin. Pasalamat ka. Mahal na mahal kita. Dagdag pa niya na naging dahilan ng pangangantsaw ng mga nakarinig. At muli ko siyang hinarap.
Boss, sagutin mo na. Uwing-uwi na ako. Oh. Narinig ko pa sabi nung isa. Natawa na lang ako at tinignan mo na si Derek. Ang itsura ni Derek nun, ngiting-ngiti siya at nakatayo pa rin sa may pintuan. Nag-iisip ako ng magandang sasabihin nang maalala ko yung linya noong una kami nagkita sa bar. Napangiti talaga ako nun. Derek, naniniwala ka ba sa forever? Tanong ko sa kanya na naging dahilan na naman ng kantsawan. Sakto namang bumukas ang elevator at iniluwa doon si Andrea habang nagsasalita ako. Hoy! Ang babadoy nyo. Kung gusto nyo ng forever, umakyat kayo ng La Presa. Mga leche. Magbe-break din kayo, no? Pambabara sa akin ng balahura kong kaibigan. Tawa tuloy ng tao yung mga tao sa lobby. Ano, Andrea? Kailangan talaga kasali ka sa eksena? Natatawa kong sabi kay Andrea. Ngiting-ngiti si Derek na nilapitan kaming dalawa. Alam mo, Matt, kapag ganitong mga eksena, dapat may documentation. Natatawa lang din na sagot sa akin ni Andrea. Well, if that's the case, then document this. Sabi ni Derek, sabay kabig sa akin at siil ng halik. Hindi ko na masyadong iniintindi yung naririnig kong sunod-sunod na tunog ng flash ng camera. Ilang linggo ding naging usap-usapan kami ni Derek sa opisina. Lalo na nung inalihan ng kagaguhan ng buong creative team at pinagawa ng tarpaulin ang mga larawang kinuhanan ni Andrea sa amin. Kung hindi pa ako nagmamakaawang tanggalin nila yon, ay hindi pa talaga nila tatanggalin yon sa opisina. Medyo nakakailang lang din kasi dahil nagmukha kaming poster ng isang gay pride. Literal kasi na nilagyan pa nila ng rainbow yung tarpaulin. Aaminin ko, pagkatapos na nangyari sa amin ni Pete, akala ko hindi ko na mahanap ang ganong saya. Hindi naman kasi ganoon kadaling maghanap ng magmamahal sa iyo eh. Lalo na sa isang katulad ko. Sa tuwing magkasama kami ni Derek, pasimple kong kinukurot ang sarili ko para siguraduhin hindi ako nananaginip. Ang hindi ko alam, napapansin pala niya yun. Hey, stop that! You're not dreaming, Matt. Tawa ng tawa. Sabay-saway niya sa akin minsan. Sinimungutan ko lang siya. Saka pasimple pa rin kinurot ang sarili ko. Masakit. Makirot. Hindi nga ako nananaginip. Medyo weird pero naging routine ko yon sa tuwing magkasama kami. Siguro nga ay ganun talaga kapag masaya ka. Hindi mo namamalayan na tumatakbo na yung oras. Hindi ko namalayan na magpapasko na naman pala. At ilang buwan na rin kami magkasintahan ni Derek. Nagdesisyon kaming huwag na lang munang magsama sa isang bubong. Pero parang ganun din naman kasi yung sitwasyon. Dahil kung wala siya sa bahay ko, ako naman ang nasa condo unit niya. Iyon nga lang at nagsusunod-sunod ang projects na hawak ko. At ganoon din naman siya. Kaya nitong mga huling linggo ay hindi kami nagkikita ng madalas. Iyon nga at may usapan kami ni Derek na mamimili ng ipamimigay sa cancer ward sa may PGH. Pero tumawag siya na hindi daw siya makakaalis sa shoot. Biniro ko pa nga siya na nalalaki lang siya pero tinawanan lang niya ako. Hindi ko din naman masyadong iniisip yun dahil malaki ang tiwala ko sa kanya. Siguro sa ibang tao, mahirap paniwalaan yun pero iba ang tiwalang ibinibigay ko kay Derek. Ganoon din naman kasi siya sa akin. Kaya nga,
kahit gano'n na mag-iisang linggo na kaming halos hindi nagkikita ay hindi ako nag-aalala. Nagtatawagan naman kasi kami kapag kagabi at natataong wala sa amin ang pwedeng bumisita. Patapos na akong mamili nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang international number sa cellphone ko. Kunot na akong sinagot yun. Hello? Matt? Sabi ng boses ng mama ni Derek. Nakilala ko kagad yun dahil madalas din kami mag-usap simula nung magkita kami sa Cebu. Yes tita. Madaling araw pa lang dyan napatawag po kayo. Oh my God. He really didn't tell you? Aniya, na sinundan ng hugulgol. Bigla akong kinabahan. Lalo na nang hindi siya tumigil sa pag-iyak. He made me promise. I'm so sorry. I'm sorry, Ma. Aniya sa pagitan ng mga hugulgol. Narinig ko na lang na kinukuha ng papa ni Derek yung telepono. Matt. Bungad ng papa niya. Halos hindi ako makapagsalita. Yes po, Tito. Matt, he's in PGH. Please, take care of him. We are still trying to get a flight. Ani ni Tito. Nahalatang pinapakalma lang yung boses. Yes, Tito, I will. Yun lang ang nasabi ko. May mga sinabi pa siyang bilin pero halos wala na ako naiintindihan. Okay, hanggang dito muna guys, no? Puputulin muna natin. Abangan nyo yung episode 6. Kapag naka 1,000 views tong episode natin ngayon, lapag natin yung isa. Sensya na pala guys, no? Hindi ko nasabi na umuwi kasi ako ng probinsya dun sa parents ko. Kaya hindi ako nakapag-upload nung mga nakarang araw kasi medyo maingay kasi dun kaya hindi rin ako makakapag-record. Pero tuloy tayo ngayon sa pag-upload ng mga remaining episodes ng Chances Are Few. And yung College Buddy guys, abangan nyo. Antayin natin yung sasend na story ni Roy. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa iambransantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at sa pagsuporta sa channel natin. Hanggang sa muli.